Mabigat ko pakiramdam ko dito. Ginigilabutan ako pre. Ayun o, tingnan mo yung balibo ko. Dito, ito yung tunog o. Ito yung tunog o. Totoo po ba na dito sa lugar na ito, may nagpaparamdam ditong bata? Oo, yung bata nga matay. Ayun! Ayun o, ayun po yung init ko. May nakasilip doon o. Ayun o, black. Huwag ka matakot pre, huwag ka matakot. Sumama tayo sa kanila. Ito, Sigurang delikado to. kung Diyos ng kadiliman yung binabanggit mo, pailawin mo yung init. I came from the mud. There's dirt on my hands. Hello YouTube, good morning. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon guys, nakapag-live tayo. Mag-live tayo ngayon. Madaling araw. Ito may nakita ko pa itong Cresta del Mar. Dito yung abandoned resort daw ito. Marami na rin nag-vlog dito na content creators na dito yung idol ko si Boss Rino. Nag-mukbang din sila dito. Sige nga, tingnan natin, panoorin natin ito. Mabigat ko pakiramdam ko dito. Ginigilabutan ako pre. Ayun o, tingnan mo yung balibo ko. Dito, ito yung tunog o. Ito yung tunog o. Totoo po ba na dito sa lugar na ito, may nagpaparamdam ditong bata? Oo, yung bata nga matay. Ayun! Ayun o, ayun po yung init ko. May nakasilip doon o. Ayun o, black. Huwag ka matakot pre, huwag ka matakot. Sumama tayo sa kanila. Ito, Sigurang delikado to. kung Diyos ng kadiliman yung binabanggit mo, pailawin mo yung init. Ang Cresta del Mar Abandoned Resort ay matatagpuan sa Bawang La Union at ito ay itinayo taong 1970. Ayon Sa La Union pala yan. Pala mama. Probinsya nila mama. sa mga lokal dito, kaya daw ito nagsara sa kadahilan ng hindi daw ito naasikaso ng maayos. At ito daw ang naging dahilan kaya ito naabandona. At simula daw nang naabandona ito, marami na daw kwentong kababalaghan ang nangyayari dito. At may mga kwento din na may nalunod daw na bata sa swimming pool nito. At ang pinaka nakakatakot Ayun yung nalunod na bata yung sinasabi ni Boss Rino. sa lahat ay may naninirahan na daw ditong masasamang elemento. So ngayon nandito na tayo sa Cresta del Mar at as of now ang oras natin ay 10:55 and then imimit na lang natin yung caretaker para makapasok tayo sa loob. 10 PM na makarating kami sa lokasyon kaya dumiretso na kaagad kami sa loob at in-interview na namin yung caretaker ng resort. Kuya, ano pong pangalan po ninyo? Po si Jobert Kinitip. So gaano nakatagal tong resort po? Kailan siya tinayo? 1980s pa yun. Bakit siya na-abandon? Napabayaan, ganun. Marami kasing nagsasabi na haunted daw tong resort na to. Totoo ba yung sinasabi ng mga tao na may mga nagpaparamdam dito, may nagpapakita? White lady yung iba. Yung iba, kapre, mga pare na walang ulo, mga ganun. Gaano katotoo yung sinasabi nila yung may-ari daw ng resort na to ay nagpaparamdam dito? Pwede rin yun. Kasi yung sa bintana, marami ding nagsasabi na may sumisilip pag dumadaan sila. Tapos meron pa daw bata na nalunod dito. Oo, doon sa swimming pool. Meron din, umiiyak ganun kapag mga alas 12, ganun. Yung nagbabantay kayo dito, ano yung mga na-experience mo na dito? May nagparamdam na ba sa'yo dito? May nagpakita na ba sa'yo dito? Nagigib kami ng kapatid ko, mga alas 12 ng gabi. Lahat ng mga halaman dyan gumalaw. Yung gamit namin na jug, iniwan na namin sa sobrang takot. Pero may nakita na kayo dito talaga mismo na kitang-kita ng mata nyo na alam ba kung white lady, bata, may nakita na kayo? Si Papa talaga, white lady. Ganyan din yung mga in-interview ko kasi yung nagpunta ako ng diplomat. Hindi ko binidyo kasi for privacy rin ni security guard. Hindi ko na siya binidyo nung pumunta ako ng diplomat. Kasi for privacy na rin niya. Yung sinasabi sa akin nung sa diplomat ako. Sige, ulitin natin. Di, tsaka si Mama, white lady.
Nagsimula na kami na mag-explore at una kong pinuntahan yung bowling area ng resort. So ngayon nandito na ako sa unang kwarto. Ito yung bowling area nila, which is kung may bowling area ka nung panahon doon, may bowling area ka. Ibig sabihin pang mayaman talaga tong resort na to. Pinasok ko yung loob nito at puro tambak ng mga gamit ang makikita mo dito. At sira-sira na din yung mga kisame nito. Sayang lang tong lugar na to kasi naabandon na. Nakakahinayang tong lugar na to. Lumabas na kami dito sa bowling area para magpatuloy na mag-explore at puntahan yung ibang bahagi ng resort. At nang makarating ako sa unang building na nakita ko, ito sa likod ko, ito yung reception area. Pumasok ako sa loob. Ayan, dyan yung nagbukbang si Boss Rino, di ba? Nito at mapapansin mo dito na sira-sira na din yung mga kisame nito at pinamamahayan na din ito ng mga paniki. At habang nandito ako sa loob ay may narinig akong parang naglakad sa likod ko. Yun. Sabi may naglakad sa likod ko. Dito, ito yung tunog ko. Ito yung tunog ko. At maya-maya lang bigla din nag-unrecord yung GoPro ni Sling. Uy, gago. Nag-stop recording yung GoPro ko. Nag-stop recording yung GoPro ko. Gagi. Akin na nga yung EMF. Kaya nga ako ng EMF, binaglakad sa likod ko. Rinig na rinig ko. Nagbibirols ako. Ewan ko narinig yan dyan sa inyo. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang ba yung narinig ko na may naglakad sa likod ko. Kaya naisipan ko na kunin yung EMF para tignan kung may madidetect ba ito. May naglakad sa likod ko. Sigurado ako. Rinig na rinig ko. Imposible nga ako yung makatapa kasi nandito ako. Nagbibirols ako dito. And then tumunog yung sa likod ko. Eh kung ano yung nasa likod ko, ito yun oh. Ayan, kahoy. Plywood. Bakbak ng kisame. Kaya nilabas ko yung EMF ko. Titignan natin kung may didikit ba sa atin. Nagsama ba kami dito? May kasama ba kami dito? Kayo ba yung naglakad sa likod ko? Sige nga, pailawin mo nga yung EMF kung ikaw yun. Rinig na rinig ko yun, pare. Rinig na rinig ko yun. Hindi ko na lang pinansin yung narinig ko. At wala din naman na-detect yung EMF. Kaya inisip ko na lang na baka guni-guni ko lang yung narinig ko. Kaya nagpatuloy na ulit kami na mag-explore at nang pupuntahan namin yung second floor, may biglang nangyari. Utang ina mo. Korap ka. Kagi nandyan lahat. Oh, ba't nagganyan? Writing to the memory card was not completed correctly. Recover data. Ano nangyari dyan? Kaya na, pati yung GoPro ko, pre, naglululo ko. Ano, tinatratado mo kasi. Kulit nyo eh. So guys, habang nandito kami sa kwarto na to, puntaan sana namin yung loob ng reception area. Ang creepy naman nun, yung mga gadgets sila naglolo ko bigla. Tapos, makapunta nga dyan. Ang problema yung camera ni Sling. Biglang nag-corrupt yung SD card sa camera ni Sling. At first time lang daw itong mangyari. Hindi pa nangyayari to, pre. Ngayon lang nangyayari to. Hindi pa nangyayari yan sa Sony. Sa akin. At yung GoPro naman ay nagloloko din. Yung GoPro ko pa, tingnan mo. Namatay bigla. Naka-record yan. Nagsuggest ako na palitan na ng SD card yung camera. Dahil baka SD card lang ang problema nito. Pero nang pinalitan niya na ito ng SD card, laking gulat namin dahil ayaw din itong gumana. Tingnan mo, ganun pa rin. Wala nang HD na binabasa. Nalitan na yan. Sinubukan pa namin itong ayusin. Pero ayaw talagang gumana ng camera ni Sling kahit wala na itong SD card. Walang memory yan, ha? Walang memory yan. Kaya naisip namin na baka ayaw ng mga spirits or entity na nagbibideo kami dito. Pinipigilan na ako mag-shoot, guys. Pinipigilan na ako mag-vlog. Kasi mga mag-vlog na. Respect talaga sila eh. Hindi ko magamit yung camera ko. So guys, as of now, hindi pa kami makagalaw ni Sling, hindi pa kami makalakad makapunta sa ibang pupuntahan namin dahil yung camera ni Sling nasira na. First time mangyari sa kanya. Sinira na nga yan, pa maniwala ka sa akin. Sinira na yun ng mga spirits nito or entity kasi yung content mo kasi inaano mo sila eh. Niloloko-loko mo sila eh. Nag-decide kami na lumabas na muna. Break muna tayo, tapos balik muna tayo doon natin tayo yan. Dahil nagtataka na talaga kami sa mga nangyayari. Tara, labas muna tayo. At nang nasa labas na kami, sinubukan kong ayusin yung camera ni Sling. Guys, si OH nagawak, gumana yung camera. Ayan o, no card.
gumana yung camera. Hindi ko alam bakit, ano nangyari. Sabi ni Oich, cancel enter niya lang daw. So ako ginagawa ko cancel enter. Ay gumana, ulit-ulit lang yung gumaganon. Pero ngayon, sabi ni Oich, ako try ko. Biglang gumana. Bago tayo magpatuloy sa video, gusto ko munang sabihin sa inyo na gumawa pala ako ng naman yung pupuntahan namin kasi baka mangyari na naman yung nangyari kanina, nasira yung camera ni Sling, kaya ngayon didiretso na kami sa ibang lugar. Nagpatuloy na ulit kami na mag-explore para puntahan yung ibang bahagi ng resort. So ngayon nandito na kami sa tinatawag na ballroom area dito sa Cresta del Mar. Papasukin natin to, tingnan natin kung anong makikita natin dito. Pinasok ko yung loob nito at sa tingin ko ito yung dating restaurant ng resort at nakapanghinayang talaga dahil unti-unti na itong nasisira ng panahon. At nang pumasok ako sa katabing kwarto nito, dito na nag-iba yung pakiramdam ko. Mabigat yung pakiramdam ko dito. Ang bigat nga ng pakiramdam ko eh. Ginigilabutan ako pero ayun o, tingnan mo yung balibo ko. Tatayuan yung balibo ko. Mabigat yan. Ang bigat ng pakiramdam ko dito. Tumatayo yung balahibo ko. Medyo kakaiba talaga yung pakiramdam ko dito. At nang pumasok ako sa loob nito, sira-sira na din yung mga upuan nito. At pati na rin yung mga kisame nito. At sa sahig naman nito ay may nakita akong parang maliit na swimming pool. At hindi ko alam kung ano ang purpose nito. Ano to? Ang tawag dyan, Sling? Jacuzzi. Lumabas na kami para magpatuloy na mag-explore. At aakyat sana ako sa second floor nito pero nasa hagdanan pa lang ako, hindi ko na kinaya yung amoy dito. Dami. Baho. Ayoko nang akitin yan. So, may hagdanan pataas ako ng second floor. Kaso, ayoko nang akitin kasi sobrang daming paniki. Dito pa lang sa baba. Kasi suffocate na ako dun sa amoy ng dumi or ihi ng paniki. So, pag umakyat tayo dun, hindi rin tayo makakapagsalita o hindi rin natin may explore ng buo yan kasi sobrang daming paniki. So, dito na lang tayo sa baba. Nagpatuloy na ulit kami na mag-explore at pinuntahan naman namin yung pool area. So, guys, ngayon, nalibot na natin itong buong resort. Hindi ko alam kung buong Kasi resort yung na. Buong resort. Narinig mo yan? Oo. At habang nandito kami, bigla kaming nakarinig ng kakaibang tunog. Pakinggan nyo itong mabuti. Hindi ko alam kung buong Kasi resort yung- na. Buong resort. Hindi ko alam kung buong Kasi resort yung- na. Buong resort. Parang nilalaglag. Narinig mo yan? At maya-maya lang narinig ulit namin ito. Oh. Uwak. Uwak? Ayun o. Alam mo ba Creepy. sa ibang bansa, pagka may uwak, parang ano yun eh, sign of danger. Pag may mga uwak na nakikita. Oh, sa ibang bansa sa US. Kaya kung manonood ka ng mga horror movie, pagka may mga uwak, sign of danger na may paparating na panganib. Ewan ko dito sa Pilipinas kung ano paniniwala nila dyan sa uwak. Pero pag nakarinig ka ng ganyan, ang creepy, nakakatakot. Kaya nga. Sa tingin ko, try na natin mag-investigate. Creepy pala dyan sa Cresta del Mar. Nag-set up na kami ng mga equipment para umpisahan na ang investigation. Nilapag ko na yung motion sensor, ghost ball, REM pad at music box. So ayun, kakatapos lang natin mag-set up. Uy, ilaw. Oh. Ilaw. Pero hindi pa kami nag-uumpisa ng investigation, biglang umilaw yung ghost ball. At yung GoPro naman ay biglang nag-unrecord. Nawala yung record. Pagka-ilaw. Wala yung record yung umilaw. Nawala yung record ng GoPro. So yun, mag-uumpisa pa lang kami mag-investigate at nag-set up na kami lahat ng equipment dito at mag-uumpisa pa lang ako magsalita na i-explain ko mag-i-start na tayong investigation, umilaw yung ghost ball dun. Imposibleng tayo and then pagka ilaw nun, huminto yung record ng GoPro. Kung saan nakatutok yung GoPro dun sa ghost ball, huminto. Hindi natin alam kung ano yun, kung spirits na ba yun o hindi. Pero ngayon nga, mag-i-start na tayo ng investigation, nakaset up na lahat ng equipment natin, REM pad, sensor, motion ball at maraming salamat nga pala ulit kay Flashlight Manila sa pagpapahiram ng equipment niya sa atin. Suportahan natin siya. Kung gusto nyo bumili ng mga ghost equipment na gawa ng Pinoy, Flashlight Manila lang hanapin nyo. So ayun, mag-start na tayo ng investigation. So, magandang gabi po. Ako nga po, umilaw na naman. Magandang gabi po. Bago po kami mag-start, gusto lang muna namin na sabihin yung intention namin kung bakit kami nandito. Nandito po kami para alamin kung may katotohanan ba yung mga sinasabi ng mga tao o yung mga kwento ng mga tao na may espiritu dito. Kung may kasama kami dito, pwede bang patunugin nyo, pailawin yung mga equipment namin. Meron po ako ditong tinatawag na EMF. Pag lumapit po kayo dito, iilaw to. Ibig sabihin nandito kayo, kasama namin kayo. At habang nagtatanong ako, may narinig kaming kaluskos.
creepy naman nun. Ano yun? Malabog. Eh no, bigla ding umilaw yung EMF namin. Wow! Wow! May kasama po ba kami dito? Kayo po ba yon? Pwede bang pailawin nyo ulit itong EMF namin? Ay, umilaw ng ano, hanggang 5. Totoo po ba na dito sa lugar na ito, may nagpaparamdam ditong bata at may nagpapakita daw ditong isang babae kung tawagin daw ay white lady? Totoo po ba yon? Kung may katotohanan po yun, pwede bang pailawin nyo, patunogin yung mga equipment namin? At habang nagtatanong ako, may narinig kaming tunog sa may swimming pool. Yun. Parang may bumato sa tubig. Oo. Pakinggan nyo itong mabuti. Ayun, narinig na. Parang may bumato sa tubig. Oo. May narinig kaming tumunog sa tubig, may parang bumato. Kayo po ba yon? Maaari po bang kayong lumapit sa amin? Pero lumipas ang ilang minuto, wala nagre-respond sa amin. So guys, as of now, wala nagre-respond sa atin. Pero tumunog yung ano natin, itong, yung umilaw tong... Kaplas, nanginginig yung kamay ko. Sige po, lumapit lang po kayo sa amin. Kung nandito kayo, kung totoo yung sinasabi po ng mga kwento dito, gusto lang po namin malaman kung may katotohanan yun at gusto namin makipagkwentuhan sa inyo. Pero po akong gagamiting device dito, which is pwede kayo makipag-communicate sa amin, pwede kayo magsalita dito ng isang words. Pwede ilaw pre. Isang words or isang buong sentence. Bubuksan ko po itong device na to, lumapit lang kayo dito. At nung bubuksan ko na yung ghost tube, umilaw na naman ulit yung EMF. At talagang ayaw nitong huminto sa pag-ilaw. Hindi ako dun ako. Bang creepy yan, lalo na pag umiilaw yung EMF. Ay! Ayun, ang lakas. Oo, umabot sa limo. Sige po, maraming salamat po sa pagpapailaw ng EMF namin. Nagagamitin po akong device dito. Pwede kayo magsalita gamit ito. Bubuksan ko na po ito. Pwede kayo makipag-communicate sa amin gamit ito. Ayun, nanginginig yung kamay ko pa. Maraming salamat po. Sige po. Ay, sino? Natatakot din. Ang lakas. Ang lakas. Sige po, itigil yun na po. Lakas gagi. Nanginginig yung kamay ko. Binuksan ko na yung ghost tube. At maya-maya lang may sinabi na kaagad itong salita. Wala pa naman tayong tulong. Ghost tube. Hindi kaya yan. Tulong? At after nito, bigla na namang umilaw yung EMF. Pre. Ay. Totoo po ba na may bata dito nagpaparamdam at babaeng nakaputi? May katotohanan po ba yon? Nandito po ba kayo? Sa patuloy na pagtatanong ko at pakikipag-usap, hindi sila nagre-respond sa mga equipment namin. Kaya naisip ko na i-demonstrate kung paano ba ito papatunogin at papailawin. I-demonstrate ko po sa inyo kung paano patutunogin itong mga equipment namin. Katulad po na itong bilog na din ditong kulay itim. Lalapit lang po kayo dito, tutunog na po yan. And then itong ghost ball po dito, hawakan nyo lang po, tapikin nyo po, dampian nyo, iilaw po yan. And then yung nandito po sa swimming pool, malayo. Yan, gumalaw na. Ilaw ko kanina yung malayo. Uy, yun na. Pinigilabutan ako. Ito pong nandito, dumaan lang po kayo dito, tutunog po yan. Pagkatapos kong mag-demonstrate, biglang sumagot ng pangalan yung ghost tube. May Ralph, ikaw ba yan, Ralph? Kaya May tinanong ko paano kung isa ba siya sa mga espiritu na nagpaparamdam dito. Isa ka ba sa mga espiritu na nandito? At maya-maya lang bigla ulit sumagot yung ghost tube. Doon sa ibaba. May ibaba pa ba dito? Ano yung babang sinasabi? Diba sinabi ni Kuya, dito daw sila nag-swimming sa balon? Ah, okay. Mas malawak daw yan. Pinuntahan ko kung nasaan yung balon. At dito ako nagtanong. Saan po yung ibang lugar na tinutukoy po? Pre. Ralph, ikaw ba yan, Ralph? O may iba pa kaming kasama dito bukod kay Ralph? Ay, ang lakas pre, yun o. Kita mo yung EMF po. Ayun o. Yun o. Maraming salamat sa pagpapailaw ng EMF. Pwede bang itigil mo na muna? Sinubukan ko na kausapin sila at patigilin sa pag-ilaw yung EMF. Pero ayaw talaga nitong huminto sa pag-ilaw. Ayaw huminto pre. Ayun, huminto na. Ayun. Ang lakas pa rin. Ang lakas naglilima. Hanggang pula. At lalo pa itong lumalakas. First time mangyari yan pre. Ayun o. Pre, ayun na huminto.
Sabi sa'yo, dyan yun, baka dyan nga yun. So, Ito ba yung tinutukoy mo na ibaba? Pre, ayaw huminto. Ayaw talaga huminto sa pag-ilaw ng EMF. At nang itinuto ko to sa may balon, lalo pa itong lumakas. Pre, nandito sa balon. Nandito sa balon. Ayun o, ayaw huminto. Nandito sa balon. At habang ayaw tumigil sa pag-ilaw yung EMF, biglang sumagot yung ghost tube. Hindi ako makalusot, pre. Balon. Hindi siya makalusot, tas balon to, pre. Anong ano nun? Anong ibig sabihin nun? Wala na, oh. Wala. May balon kasi dito, ito. Ito yung... ano pala to, pre? Pre, oh. Tignan mo, dito sa balon, nandito siya. Ayaw minto, oh. Naguguluhan na talaga ako sa mga nangyayari. Bigla ding nalobat yung isang camera namin. Pre. Nalobat. Kakapalit lang natin yan, pare. Kakapalit ko lang yung battery na yan. Hindi yung EMF doon. Panay ilaw, ayaw huminto. First time mangyari yun nung naglilima. Hindi ko alam kung ano nangyayari, kung nandiyan ba talaga sila sa ilalim na yan. Pero tignan natin kung ano yung mangyayari pag nagtanong pa tayo ng iba. Binalikan ko ulit yung balon para magpatuloy na magtanong. Kung totoo nandito kayo sa ilalim, bigyan nyo kami ng sign. Gusto nyo bang bumaba kami dyan? Kung oo, sige nga, lumapit ulit kayo dito sa EMF. Or patunugin nyo yung mga ibang equipment namin. Pero lumipas ang ilang minuto, hindi na umilaw yung EMF. At maya-maya lang biglang sumagot yung ghost tube. Panalangin. Okay. Gusto nyo ipanalangin namin kayo. Kung gusto nyo ipanalangin namin kayo, bigyan nyo kami ng sign. Sumagot kayo gamit yung mga equipment namin para malaman namin kung ngayon ang kagustuhan ninyo. Ipanalangin namin kayo. Gusto nyo na ipanalangin namin kayo? Sige po, mananalangin kami para sa inyo. Gusto mo ng isa? Anong ibig sabihin mo sa gusto mo ng isa? Gusto mo ng kasama? Yakapin. Gusto nyo ng isa? Gusto nyo yakapin? Pwede nyo pong yakapin yung kasama ko, si Jeremy po. Pwede nyo po siyang yakapin. Payag ka ba? Yakapin ka ba? Oo, nga yakapin. Basta wag lang sasabi sa akin, pare. Sige po. Ang lamig. Lamig. Ayun, ayun sa kamay ko. Bigla kaming nakaramdam ng malamig na hangin. Kaya naisip namin na baka ito yung yakapin na sinasabi niya. Baka yan na yung yakap, yung lamig. Oo, kinikilabutan ako, pre. Kinikilabutan ako. So ayun na po ba yung yakap na sinasabi po ninyo? Ayun na po ba yun? Kayo na po ba yun yung malamig na hangin na dumampi sa akin? At maya-maya lang sumagot ulit yung ghost tube. Kami din po naguguluhan din eh. Naguguluhan kami kung kayo ba yun. Sige po, makikinig ako sa inyo. Sabihin nyo lang po kung ano yung gusto nyong sabihin. Pati kami naguguluhan din po kung kayo po ba talaga yung nagpapailaw ng equipment namin. Kung kayo talaga yung nagpapailaw ng equipment namin, itong EMF, pwede bang lumapit ulit kayo dito, pailawit? Ikaw, sila ka. Na-amaze ako. Sabi ko, kung sila talaga yun, pailawin nila to. Hindi pa ako tapos magsabi, nung pailawin, umilaw. Na-amaze talaga kami sa mga nangyayari dahil sumasagot talaga sila gamit yung EMF namin. At nang kinuha ko yung REM pad para subukan kung mag-response ba sila dito, ito na yung nangyari. Ayun, uminto ko. Ayaw uminto no REM pad. Ayun, huminto. At nang huminto sa pagtunog yung REM pad, bigla ding huminto sa pag-record yung camera na hawak ni Sling. Ayun, uy. Stop yung recording natin. So, eto na naman. Nag-stop yung recording natin. Katulad na naman yan doon sa ginawa natin sa Abandoned Factory. Nag-stop recording. Nagtataka na talaga kami sa mga nangyayari dahil baka totoo talaga na may kasama kami dito na hindi namin nakikita at baka totoo din yung mga kwento dito. So totoo na meron talaga dito. Totoo na kasama namin kayo. Totoong may kasama kami dito. Totoo. Nakaka-amaze talaga yung mga nangyayari dahil nag-response talaga sila sa EMF na hawak ko. Kaya naisip ko na kunin pa yung isang EMF at tignan kung mag-response din ba sila dito. Meron pa akong isang EMF dito. Itong EMF na to kay Sir Flashlight Manila to. Kasi sobrang thankful ako pinagamit niya sa atin to. Pero titignan natin kung same ba yung response na itong EMF na to
sa EMF niya. So ito yung hawakan ko. Ito yung tumutunog. Ito yung EMF ko na lagi kong ginagamit. And then sige, magtanong tayo. Sinubukan kong gamitin yung isang EMF para malaman kung mag-response din ba sila dito. Dahil baka mamaya may problema lang yung EMF na hawak ko kanina, kaya panay ang ilaw nito. Nandito ba kayo? Kasama ba namin kayo? Nandito ba kayo sa tabi namin? Parehas walang response. So same, hindi nag-i-spike yung EMF, dalawang EMF. Lipat ako ah. Oh, lumipat Lipat ka. ako. Same. Pero nang lumipat ang pwesto si Sling, biglang umilaw yung EMF na hawak niya. Ayun, may ilaw siya. Pagpalitin natin ngayon. Diyan ka, dito ako. Sige po, nandito kayo, kailangan niyo ulit itong EMF. At nang nagpalit kami ng EMF, hindi naman ito umilaw. Wala oh. Kaya ilaw na ilaw yan. Ayun din, wala. Sinubukan pa namin na magtanong para makita kung iilaw ba ito ng sabay. At nagulat na lang kami sa mga sumunod na nangyari. Oo, umilaw! Umilaw sa akin. Sabi ko nga kanina, maaring nagmamalfunction tong EMF na to kasi ito umiilaw, ito hindi. Umilaw siya ngayon. Sabay. Sa patuloy na pagtatanong at pakikipag-usap namin, may biglang sinabi yung ghost tube na napaisip kami ng sobra. Yun nga sinasabi ko. Diyos. Yun nga, tulad ng sinasabi ko, dito sa Diyos lugar, ng ano? kung Diyos ng kadiliman yung binabanggit mo, pailawin mo yung EMF. At habang hinihintay namin na mag-response sila sa EMF namin, biglang sumagot yung ghost tube. At maya-maya lang bigla namang umilaw yung EMF. Ilawin mo yung EMF. Diyos ng kadiliman. Tapos sabi nung ghost tube, ingat ka. So dito sa lugar na to, maaring may entity dito or demon dito sa lugar na to. Or siguro hindi natin alam, baka sila yung nagpapailaw nito o hindi spirits or baka entity talaga. Ayun. Creepy naman. Layo na, ang layo na. Ang layo na cellphone ha. Parinig mo yun? Ano yun? Doon. Hindi ko nga pinapansin eh. Hindi ko pinapansin yan. Ayun o, EMF po yung EMF po. Mudang kinugulo. Grabe, Ito pati sila, ano. dalawa na sila. Ayun, sabay. Sabay. Nagsabay. Ayun na, parehas at sabay. Ayun na, iingay tayo. Sa mga oras na ito, kinakabahan na talaga kami sa mga nangyayari dahil sabay nang umiilaw yung EMF na hawak namin. Hindi, sabay talaga pre. Sabay talaga. Pre. Tinanong ko kung Diyos ng kadiliman yun nandito. Ayan na. Nagwala yung ano natin. Nagwawala yung EMF natin. Dalawa yan ha. Dalawa yan. Yung Saka ito. Ito. Sobrang delikado to. Ayun na. Dalawa yung EMF. Ito tatlo lang pumapalo. Ito sobrang lakas. So, ayaw namin i-provoke yung kung ano man yung mga nandito. Hindi namin pino-provoke. Nandito lang kami para magtanong. Alipin. Nandito lang kami para makakuha ng informasyon. Nandito lang kami para malaman yung kwento dito. Pero based dito sa equipment natin, kung ano-ano na yung nangyayari, nagwawala na siya. And nangyari sa'yo? Nangyari sa'yo? Pre, ako pre. Delikado yan. Hindi yan. Huwag ka matakot, pre. Huwag ka matakot. Mangyayari pumunta. Nangyaring pumunta. Doon na tayo sa kabila. Huwag ka matakot, tayo pre. pinapapunta. Once na, ayun, umilaw yun sa'yo. Once kasi na matakot ka, pre. Tatakutin ka nila. Pero itong, ito yung Gusto ko lang humingi ng Gabay. basbas mula sa Iron Panginoon. Ito. Kasi hindi biro yun. ito. Ito ay isang accident. Ito ay isang aksidente. Oh, ang lakas. Ang lakas niya. Kung ano man yung nakasalamuhan namin dito, kung masamang... Pre, hindi na ako makapagsalita. Ini-interrupt nila yung sinasabi ko, pre. Anong ginagawa mo dito? Anong ginagawa mo dito? Ini-interrupt nila yung sinasabi ko, pre. Eunice. Wow! Ay, nandito na sila, pre. Dito na sila. Nandito na sila, pre. Dito na sila. Pusa. Pusa yung nagpa-trigger. Pusa lang yung Okay, nagpa-trigger. okay. Pusa lang nagpa-trigger. Pusa. Pero ini-interrupt nila yung sinasabi ko. Pinatay ko muna yung EMF, patay mo muna yan. Ini-interrupt nila yung sinasabi ko. Every time na magsasalita ako, umiilaw ng pagkalakas-lakas yung EMF, ini-interrupt nila yung sinasabi ko. So,
dito sa lugar na to, merong masamang espiritu dito. Nag-decide na ako na itigil na muna yung investigation na ginagawa namin. Dahil base sa reaksyon ni Sling, hindi na siya komportable at sobrang kinakabahan na siya sa mga nangyayari. Kaya nagdasal na muna kami para sa proteksyon namin at para na rin sa mga nakasalamuha at hindi namin nakikita sa lugar na ito. So ngayon nandito tayo ngayon sa kwarto na to, which is ito yung office, and then may makikita ka dito ng hagdanan. So sabi nila malakas daw ang pagpaparamdam dito. So dito tayo last mag-i-investigate. Tara, mag-set up na tayo ng mga equipment sa taas and then tuloy natin yung investigation. Umakyat na kami sa second floor kung saan daw merong malakas na pagpaparamdam. Nag-set up na kami ng mga equipment dito para ituloy ang investigation, pero hindi pa kami tapos mag-set up, tumutunog na kaagad yung REM pad namin. Nag-set up pa lang kami. Kami tumutunog yung REM pad dito. Ayaw minto. Ayaw minto. So ayun, nandito na tayo sa taas. Sa kwarto na to, which is sabi ng caretaker, dito na yung malakas na paramdam dahil dito na yung kwarto na may-ari na pumanaw. Sabi nila, isa daw yung sa nagpaparamdam dito. Nagsimula na kami na magtanong at makipag-usap. Magandang gabi po sa inyo, magandang madaling araw, magandang umaga. Nandito po kami para makakuha po ng informasyon tungkol sa mga sinasabi ng mga tao na may nagpaparamdam dito. Bago kami mag-start, magpapakilala muna po kami sa inyo. Ako nga pa si TUB, si Sling. At nandito kami upang makipag-usap sa inyo. Gusto namin kayo makausap. Kaya kung mayroong mga spirits dito or entity, inaanyayahan ko kayo na lumapit dito sa amin. Meron kami mga nilapag ditong equipment, which is magsasabi sa amin kapag tumunog yan, mag-i-indicate yan na nandito kayo, kasama namin kayo. May kasama ba kami dito? Kung meron, pwede mong pailawin yung mga equipment namin sa baba na nandiyan sa lapag, pwede mong pailawin ninyo. Pero lumipas ang ilang minuto, walang nag-respond sa mga equipment namin. Pinamit ko na yung EMF. Dito sa kamay ko, may hawak ako dito nga EMF. Pag lumapit kayo dito, may ilaw to at tutunog itong hawak ko. May kasama kami dito, pwede bang pailawin nyo ito? Maya-maya lang biglang umilaw yung EMF na hawak ko. Lagi na lang yung EMF na. Papunta pa lang ba kayo? Malapit na ba kayo sa amin? Sinubukan namin ni Sling na magpalit ng EMF para tignan kung iilaw pa din ito. Kayo ba yung papailaw ng EMF namin? Kung oo, pwede ba pailawin nyo ulit yung hawak ni Sling? Malapit. Sige po, maraming salamat po. Pwede bang bukod sa EMF namin, pwede ba na gumawa kayo ng ibang ingay or tunog para malaman namin kung kayo talaga ay nagpapailaw ng EMF namin? Pero lumipas ang ilang minuto, walang nag-respond sa amin at hindi rin namin namalayan na nalobat na pala yung isang camera namin. Nalobat na naman, no? Hindi ko alam kung sobrang sensitive niya. Talagang may nagpapatunog talaga. Ang hirap, hindi ko maipaliwanag kung paano nangyayari yan. May nasense yan. May nasense yan. Creepy pala din sa Cresta Del Mar na yan, ano? Papatunganan natin na hindi sira. May nasense. Kasi tignan mo hawak ko yan kanina, may ilaw. Ngayon, nilagay ko sa'yo, di naman may ilaw. Kung may ano naman dito, kung magpapatrigger man dito electricity, wala naman electricity dito kasi ilang taon na itong kabahan. Medyo naguguluhan kami dito sa EMF dahil baka may problema lang ito or talagang may nakikita. Totoo po ba na may white lady dito? Totoo po ba na may nagpaparamdam dito? Kung oo, sige nga po, pailawin ulit yung EMF namin. At habang naghihintay kami na umilaw yung EMF, biglang may narinig kaming kalabog. Pakinggan nyo itong mabuti. Hindi na lang namin ito pinansin at nilapag na lang namin yung EMF para tignan kung iilaw ba ito. Meron po kaming EMF dito, yung kanina pang ilaw ng ilaw. Kung nandito kayo, pailawin nyo nga po. At habang naghihintay kami ng response, may narinig na naman kaming kalabog. Tunog bakal yun. Sabi mo, di ba, gumawa ng ingay? So, hindi na sila samagot dito. Sa ingay sila o ano. Imposible paniki. Kasi kung paniki ang pwedeng tumunog dyan, yung mga kahoy. Bakal yun eh. Bakal or glass? Oo, yun ang tumunog.
Nag-decide ako na ilabas yung ghost tube para magpatuloy na magtanong. May gagamitin po ako ditong device. Ano talaga yung ghost tube Tawag yan? namin ghost tube. Pwede kayong sumagot dito gamit ito. Lumapit lang kayo dito kung ano yung sasabihin ninyo. Pinang-mapipick up na ito at yun yung sasabihin nito sa amin. Pwede kayong magsalita dito ng isang words or buong sentence. Lumapit lang kayo dito. Pero hindi ko pa to binubuksan, bigla nang umilaw yung EMF. Ayun, umilaw na. Kaya nagtanong kami kung sila na ba yung nagpapailaw ng EMF. Dito na ba kayo? Dito na ba kayo sa second floor? At maya-maya lang biglang sumagot yung ghost tube. Tama daw, tama. Tama, dito sila. So, dito sila. Pwede ba kayong lumapit sa kahit sino sa amin? Pwede ba ako Pagpunta kayo sa amin? So, lumapit? magkita ng ingay o paghawak ng mga equipments na dala-dala namin dito. Okay, mag-alala, hindi yan makakasakit para sa inyo. Sa patuloy na pagtatanong at pakikipag-usap namin, merong tinanong si Sling na ikinagulat ko ng sobra. Gusto niyo ba sumama kami sa inyo? Dahil after nito, biglang tumunog yung motion sensor namin. Oh! Ito usap rin. Usap. May naaninag ako na parang pusa at sa tingin ko ito yung na-detect na motion sensor. Pero nang pinuntahan namin ito, wala namang kaming nakitang pusa sa loob nito. Walang pusa dyan, pre. Walang pusa dyan, pre. Walang pusa dyan. Nilaw mo. Walang pusa dyan, pre. Walang pusa dyan, pre. Walang pusa dyan, pre. Walang pusa dyan, pre. Meron ako nakalimig na parang pusa. Pero wala nga, oh. Walang pusa dyan, pre. Gusto nila sumama tayo sa kanila, pero hindi kami papayag. Gago, ingat-ingat ka sa stand mo. Ingat ka sa tinatanong mo. At after nito, dito Tinitrigger yung multo, loko-loko. na nagsimulang mag-iba yung pakiramdam ni Sling. Pre, pre. Tama na to. Pre. At bigla ding tumigil sa pag-record yung main camera namin. Wala. Wala rin. Wow! Matay lang siya pusa. At ang nakakapagtaka talaga habang ine-edit ko itong video na ito, nag-corrupt din yung files ng main camera namin. So yun know, habang ine-edit ko ngayon yung video ng Cresta Del Mar namin, nagtataka talaga ako kung bakit nag-corrupt yung files nung investigation namin dun sa second floor. Nakakapagtaka talaga kasi bakit yung files lang nung investigation namin yung nag-corrupt. Kasi kung magko-corrupt yung SD card, dapat lahat ng files o buong files ng SD card na yun ay mawawala. Pero yung specific files lang nung video nung investigation namin yung nag-corrupt doon sa Cresta Del Mar. Ito papakita ko sa inyo. Ito yung files ng buong SD card namin doon sa Cresta Del Mar. Pero kung makikita nyo tong apat na files na yan, ayan yung video files nung investigation namin doon sa second floor. At kung makikita nyo dito, ayan yung files nung investigation namin. Talagang wala. Apat lang talaga siya na nag-corrupt. So ayun yung nakakapagtaka kasi yung apat lang na files na yun, yung nag-corrupt. Kaya naiisip ko na may something talagang nangyari doon. At hindi lang yun, bigla ding nalobat yung isang camera namin na hindi namin namalayan. Kaya kung mapapansin nyo, yung GoPro lang talaga yung nandun sa video ng investigation namin sa second floor. Kaya kayo na lang humusga kung ano talaga yung nangyari doon. Naglolo ko. Naglolo ko yung camera. Sige po, alis na po kami kung sino yung nakasalubungan namin dito. Masaya kami nakapag-usap sa inyo. Pero hanggang dito na lang. Lakas. Naglolo ko talaga. Lakas. Nagagalit kayo dahil gusto nyo nang umalis kami. Wow, wala na din. Gumagana pa yung GoPro. Creepy naman yung Cresta Del Mar na yan. GoPro natin. Nakarecord tayo sa GoPro. So, yung camera ko, hindi naman lobat, pero kaya nang gumana. And then, si Sling, iba na yung pakaramdam, sumisikip yung dibdib. Then si Jeremy nahihilo na, so ititigilan namin tong investigation. Enough na yung nakuha namin dito, nag-gather information. As of now, ayaw namin i-risk yung sarili namin. Alis na kami. Enough na kami sa investigation. So, Grabe naman yung creepy na yun, yung nagkasira-sira yung mga camera nila. Nagka-malfunction. Iba naman. I came from the mud. There's dirt